Ika-31 founding anniversary ng Poblasyon 3 sa Bayan ng Libak, nakahanda na. President Quirino Mayor Sandigan dumalo sa inaugurasyon ng Civil Registry System sa lungsod ng Tacurong. At pamunuan ng Socelco, nagsagawa ng pagpupulong hingil sa strategic alignment at nagkaroon ng benchmarking na aktibidad. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Nanakaw ng kuryente ay mahigpit na ipinagbabawal alinsunod sa RA 7831 o Anti-Electricity Pilferage Act. Ang sinumang mahuli ay maaring maparusahan ng pagkakulong mula 6 hanggang 12 taon o magmulta ng 10,000 hanggang 100,000. Makibahagi sa paglaban sa pagnanakaw ng kuryente. Kapag may nalalaman, maaaring tumawag sa Socelco hotline numbers 0927-856-9704 para sa Globe at 0918-380-8013 para sa Smart. Maraming salamat, kabidang MCOs. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hulyo 10, taon 2024. Ika-31 founding anniversary ng Poblasyon 3 sa Bayan ng Libak, nakahanda na. Narito ang ula. Nakahanda na ang gaganaping ika-31 anibersaryo ng Barangay Poblasyon 3, Bayan ng Libak, lalawigan ng Sultan Kudarat sa darating na ika-14 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon kay Daryl Fritz S. Vegas, kagawad ng naturang barangay, aniya puspusa na ang paghahanda ng mga pinuno sa naturang anibersaryo. Dagdag pa niya, marami silang inihandang aktibidad at programa para sa mga mamamayan sa loob at labas man ng nasabing barangay. Ang programa ay mag-uumpisa sa ika-14 ng Hulyo taong kasalukuyan na kung saan magkakaroon ng colored fun run sa ganap na alas 5 ng umaga. Mayroon ding tree planting sa ika-15 ng Hulyo taong kasalukuyan. Magkakaroon din ng job fair sa ika-18 ng Hulyo, may Zumba contest din sa ika-20 ng Hulyo at marami pang mga aktibidades sa mahigit 1 linggo na pagdiriwang. Samantala, inaanyayahan ng Barangay Poblasyon 3 ang lahat na kalapit lugar nito na bumisita lamang sa kanila at masaksihan ang mga inihandang programa ng mga pinuno sa pangunguna ng punong barangay na si Teresita Manalili. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdi Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. President Quirino Mayor Sandigan dumalo sa inaugurasyon ng Civil Registry System sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ula. Dinaluhan ni President Quirino Mayor Maria Catrina Florida Sandigan kasama si MCRO Jeanette Garcia Paladin Castañeda ang ginanap na inauguration ceremony para sa Civil Registry System o CRS Tacurong City Outlet kamakailan lang sa Binoy's Outlet, Bonifacio Street Extension, Barangay Poblasyon, Lungsod ng Tacurong. Sa ginanap na pangyayaring ito na pinangunahan ng Philippine Statistics Authority, Tacurong City, at kasamang dumalo ang Administrative Aid for PSA Sultan Kudarat Binibining Rowelyn S. Movida, Chief Statistical Specialist, PSA Sultan Kudarat Binibining Herlita G. Caraal, Regional Director, PSA SOC Sergeant Attorney Mactahar L. Manulod, CESO 5, Sultan Kudarat Governor Dato Pax alias Mangudadato, Tacurong City Mayor Honorable Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, Regional Operations Lead Mindanao, Unisys Binibining Cristina O. Calyao,
National Statistician and Civil Registrar General Philippine Statistics Authority Honorable Undersecretary Claire Dennis S. Mapa, PhD. Sa ginanap na programa, binindisyonan ang makabagong makinarya na siyang tinawag na Civil Registry System o CRS outlet na kung saan ay agarang nai-issue ang mga ni-request ng mga mahahalagang dokumento kagaya ng PSA birth certificate, death certificate, marriage contract at iba pa. Naging halimbawa naman kung gaano kabilis ang pagproseso ng PSA birth certificate nang makuha agad ng alkalde ang kanyang ni-request na dokumento mula sa nasabing CRS machine o outlet. Mapapadali na at hassle-free ang pag-request ng mga ito lalo na sa lungsod ng Tacoro at mga karating na bayan nito maging sa bayan ng President Quirino. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdinand para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, pamunuan ng Socelco nagsagawa ng pagpupulong hinggil sa strategic alignment at nagkaroon ng benchmarking na aktibidad. Narito ang ula. Sa hangarin na makapagbigay ng dekalidad at mahusay na serbisyo ng kuryente sa ating pinakamamahal na member consumer owners, ang lupo ng mga direktor at pamamahala ng Socelco ay nagsagawa ng 2 araw na pinagsamang strategic alignment meeting at benchmarking activity. Ang magkasanib na pagpupulong ay ginanap upang ipakita at tugunan ang mga alalahanin sa pagpapatakbo upang suriin at makabuo ng isang plano ng aksyon sa mga natuklasan sa pag-audit ng pamamahala ng NEA na sumasaklaw sa mga operasyon ng 2018 hanggang ika-30 ng Marso taong kasalukuyan. Kasabay nito, nagsagawa din ng benchmarking activity sa King Energy Incorporated, isang generating company para isagawa ang panukalang pagtatayo ng mini hydropower plant sa bayan ng Niba at 5 MW solar power plant sa bayan ng President Quirino, lalawigan ng Sultan Kudarat. Ang inisyatiba na ito ay bilang pagsunod sa mandato ng pambansang pamahalaan para sa paggamit ng renewable energy bilang bahagi ng RE Portfolio Standards ng Electric Cooperatives sa ilalim ng Republic Act No. 9513 na kilala rin bilang Renewable Energy Act of 2008. Upang matiyak ang seguridad ng enerhiya at bawasan ang gasto sa kuryente na ay makikinabang sa ating mga member consumer owners o MCOs. Ang magkasanong na pagsisikap na ito ay pinasimulan ng lupon at pamamahala ng Socelco ay isang positibong pagtutulungan bilang isang pamilya, paglapit sa agwat, maghanap ng mga alternatibo at lumikha ng mga bagong solusyon sa mga alalahanin na nangangailangan ng lubos na atensyon. Sa makatuwid, ang pagbuo ng isang malusog na kapaligiran na magpapatibay ng tiwala, komunikasyon at pagbabago. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Ferdinand para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.